doon mga kaibigan ay itong observing the new moon at ang araw, buwan, yun, mag-o-observe po tayo. Pero hindi na po tayo mag-offering dahil Jesus Christ already done everything, no? Yun lang, i-recognize natin yung tamang pag-celebrate, no? And the new moon offering is commanded to the first time. On the first day of every month, present to the Lord a burnt offering of 2 young bulls, 1 ram, and 7 male lambs a year old, all without defect. Each of the animal sacrifices was to be accompanied by a grain offering and a drink offering. Yan po ang sinabi to, verse 12 and 14 sa number chapter 28 po. In addition to burnt offerings, a goat was to be sacrificed to the Lord as a sin offering by verse 15 po ng Numbers chapter 28. The New Moon Festival marked the consecration to God of its new month in the year. New month festivals were marked by sacrifice, the blowing of trumpets over the sacrifices. Mababasa po sa Numbers chapter 10, verse 10, the suspension of all labor and trade. And Nehemiah chapter 10, verse 31, and social of family feast. 1 Samuel 30:20. Yan sila. David said to Jonathan, "Behold, tomorrow is the new moon." Yan mga kaibigan, ano? Even the even David also observing the new moon. And I should not I should not fall to all the table with the king, but let me go that I may hide myself in the field the- till the third day at evening. So, continuing reading. Hi, Mr. TV, Migalab shout out. Mami Love, Migalab shout out. Thank you for coming po. Then Sumax TV, Migalab shout out. As with thy religion, as with any religious ritual, there was a danger of observing the new moon festival without a true heart to follow God. Later in their history, the Israelites continued to observe the new moon festival outwardly, even after their heart had turned cold toward God. So yun pala mga kaibigan, if we observe this kind uh, of festival, dapat pala talaga from our heart yung bang sincerely kasi noon daw yung Israelites ay nag-turn back to God na sila, ngunit still observing the festival, this kind of festival, no? They readily parted with their bulls and lamb and goats, but they could not give up their sins. Yun po yun mga kaibigan. So, kailangan pala talaga yung fully, yung hindi tayo maggagawa ng kasalanan if we doing this kind of festival. Kung gagawin na po natin, yung new moons festivals. So, ganun. And they relied on the outward observation to cleanse them, even though there was still evil in their hearts. God had severe words for such hypocrisy. Stop bringing meaningless offerings. Your incense is detestable to me. So yun mga kaibigan, kahit tayo din, yung mag-offer din po tayo na kahit nga yun sa halimbawa sa Catholic, no, nag-o-offer tayo but it's not from our heart, hindi heartily given. Hindi po, dapat magpa-practice po tayo kung magbibigay po tayo, dapat yung with love po mga kaibigan. And I cannot beat you, you're worthless, sabi ng Panginoon.
nagalit ang Panginoon kahit na nag-o-observe sila. Israelites are observing this kind of festival, but they're still doing wickedness. So that's why God said, I cannot bear your worthless assemblies. Your new moon feast and your appointed festival I hate with all my being. They have become a burden to me. I am weary of bearing them. Sin is hateful to God, and no amount of ritual or ceremony or sacrament can make up for a sinful heart. Behold your delight in truth in the inward being. So ito pala yun mga kaibigan, no wonder God want me to know about this kind of festival, this new moon. So God really want us to know if we, if we believe God also, the same, if we believe God, dapat po talaga hindi na tayo gagawa ng masama mga kaibigan. Yung bang true, nung iiwasan na talaga natin. Hindi naman, actually sinabi kong mahirap. Mahirap po talaga kung wala po tayong guidance through the Holy Spirit. Kaya kailangan po natin ng be filled with the Holy Spirit, na itong espiritu natin ay kung ang espiritu natin ay makalupa pa, nasa lupa pa, dapat ay magiging spirit na siya, yung bang filled with the Holy Spirit, na magbago, mag-new spirit po siya. So wala namang kaibahan yun pag sinabi nating new spirit, it means nabago na sa espiritu, we are filled with the Holy Spirit. Yun po ang doon, another term pag sinabi po na new spirit. Kasi yung ating espiritu na makasalanan pa, we walk sa mga bagay na hindi ayon sa Panginoon, it means what we are dead spirit, no? So, nung binuhay muli, naging born again, yun po yung um, yung anak ng Diyos, na ito paggagawa tayo ng ganitong festival, mag-observe po tayo sa sinabi na new moon is first month of first day of month, no? And today mga kaibigan, kasi new moon po ngayon mga kaibigan. And sin is hateful to God, and no amount of ritual or ceremony or sacrament can make for a sinful heart. So kahit pa pala mga kaibigan, kung mag-observe din tayo ng mga ritual or offering or whatever na kagaya ng mga piyesta-piyesta para sa Lord, tapos naku, hindi pa naman talaga para sa Lord, kasi iba po yung siniselebrate natin no? Sa Catholic, ibang name po yung sineselebrate natin. Mas lalong yun, kasuklam-suklam yun. And then, kaya nga sabi ng Diyos na kung mag-observe lang po tapos hindi naman gagawa ng mabuti, puro kasamaan, sinful heart, behold your delight in truth in the inward being. So dapat yung ating kalooban ay totoo sa Panginoon, dahil sabi ng Panginoon na sin is hateful to God, and no amount of ritual or ceremony or sacrament can make up for a sinful heart. For a sinful heart, mga kaibigan, no amount can make up, no? Makabayad. Kaya kahit sa ngayon, 'di ba, kay Jesus Christ, wala pong ibang makapag-ano sa atin, makapag-ano ng ating kasalanan kung hindi natin i-recognize si Jesus Christ, kung hindi po tayo bumalik loob sa kanya, kung hindi po natin siya pananampalatayanan, at kung hindi po tayo humingi ng tawad sa kanya, dahil through His blood we are cleansed, di ba? Sa blood po niya tayo malilinis, kaya po kailangan po natin sumuko po sa pangalan ni Jesus. Observe
of new moon festivals and their sacrifices is no longer required when the perfect sacrifice, the spotless Lamb of God, appeared. He rendered the observation of this ordinance says no longer necessary. So yun ang sabi mga kaibigan, no? This time we are in the New Testament. Kaya hindi na nila inobserve ito kasi nga ayun dito ay meron na po tayong perfect sacrifice. Iyon po si Jesus Christ, the spotless Lamb of God. Si Jesus Christ po yun mga kaibigan. Ngunit mga kaibigan, kung kung hindi kung hindi natin sundin din yung mga itinuro ng Diyos na sinabing ito ay yung bang forever, may nakalagay kasi forever, yung i-observe natin yung kung anong araw o anong petsa natin siya sasambahin. Meron kasi yun at saka anong araw natin magga-gatherings for celebration, ano? Nakalagay din doon sa kung ibabalikan kahit sa Exodus, mga kaibigan, nababasa po natin 'yan dahil nga yung, ah, inutusan ng Diyos si Moses na alisin yung mga Israelites sa Egypt para nga mag-worship sa kanya ano. Ito po yun, at sinabi forever. Sinabi ng Diyos doon sa mga taga-Israela taga-Israelite, sinabi niya kay Moses na forever yung ordinance na yon, 'no? At sa atin, as a Christian New Testament, hindi na po nila ino-observe. Ngunit meron silang mga selebrasyon na hindi yung ang piyesta iba na yung date, no, yung month iba na. Ah, ano na lang, baga ang tao na lang kung halimbawa kung anong araw inano yung simbahan, halimbawa nagtukod, ano ba yun, nag-open or nag-build ng simbahan. Kung anong araw yun, doon sila nagse-celebrate. Hindi na nase-celebrate yung itinuro ng Diyos based on the Bible. Pero bakit palaging nag-a-appear sa akin itong mga ganitong siguro God still want the true celebration, yung month, yung date, yung mga hindi na nga lang yung mga offer ng mga hayop dahil already tapos na yun, kundi siguro yung mga papasalamat, Thanksgiving, yung Thanksgiving Day, kung anong araw nagta-Thanksgiving yung mga Israelites, yung itinuro ng Diyos, yung gano'n, 'di ba? At saka ah, yung mga first fruits, yung mga natin, yung mga pag-aalay sa Panginoon dito sa mundong ito. Mga kaibigan, yun ang na-observe ko rin. Nung Katolik pa ako, na-observe ko, sa Katolik parang wala tayong ganyan, yung observation, yung first fruit of our harvest, no? Kung halimbawa, isa kang mag-uuma, dapat mag-o-offer doon sa Panginoon. Wala nang ganyan. Alam niyo po ba dito sa Japan, hindi man sila Christian pero meron silang mga celebration na ganyan. Yun nga lang, hindi nga siya based on the Bible. Pero maiisip ko, bakit mayroon silang observation na ganyan? Yung Thanksgiving na, halimbawa, no, mayroong isang lugar na yung, ano ba yun, yung sa mga palay, mga kaibigan, nag-aano sila yung inaano nila yan, parang nagpaparid din. Tapos sa ano daw yun, Thanksgiving daw yun ng ah, sa ano ba yung harvest nga yun eh. So yun ang naano ko, bakit gano'n sa iba-ibang bansa may mga gano'n din silang Thanksgiving, mga ngunit nga bakit tayo wala na tayong ganyan. Ewan ko kung meron pa ba tayong Thanksgiving, parang hindi ko naranasan 'yun sa Katolik, yung Thanksgiving Day. Kahit sa ating bahay mga kaibigan. Actually, hindi lang naman sa loob ng simbahan, sa ating bahay puwede nating gawin yung selebrasyon na 'yan. I-observe natin yung mga kahit na lang yung Thanksgiving, yung kasi doon natin mare-recognize kasi everything is from God. Yung harvesting, yung pagtatanim or kung ano ba yung income mo, kung saan ba nagsimula yung income mo, halimbawa sa trabaho mo 'no, nag-work ka. So yung first income mo,
gumawa ka ng something to celebrate Thanksgiving for the Lord. No, 'yan ang ano, pero sabagay sinabi naman kung hindi ka naman din sumunod sa kanya, kung gumawa ka rin naman kasamaan, wala din kabuluhan yung mga observing na 'yan. So, kailangan din po talaga na kung love mo talaga ang Diyos, gusto mo talaga siyang masunod, you will do it, 'no, gano'n. And, yun nga ang sabi dito na hindi na ginawa ng ano, ng ito nga ngayon sa ating new generation dahil meron na tayong spotless Lamb of God na nag-sacrifice, and His work on the cross means that no longer are sacrifices for sin required. Paul remind us of this fact. Do not let anyone judge you by what you eat or drink, or with regard to a religious festival, a new moon celebration on a Sabbath day. There are a shadow of the things that there to come. The reality, however, is found in Christ. Yan. Anyway, ngayon na nalaman natin ang tungkol dito. Kung ako siguro, no, kung ako, siyempre kailangan muna natin magiging, talagang totoo sa Panginoon, and then observe, and then maranasan natin yung how to be